natin si John na sinasabing best friend ni Mang Joseph at alam nga raw niya na nung gabing yun ay talagang may nangyari. Ang tanong ko naman, John, bakit kailangan ninyong gawin yon kay Syville? Di naman po sa gustong gawin. Ayun po yung niya. Pag kasi po paglasing niya, kahit sino pong lalaki, kahit po kahit po sa kalsada, pwede siyang hihiga doon. Kahit sino, hindi. Hindi naman hindi. O sino gumalaw sa akin doon? Patunayan mo. Yun ang sinasabi ko kasi, Syville, baka din nga masyado nating ginagawa available ang mga sarili natin sa mga disgrasya. So, John, isa-isahin natin ang nangyari nung gabing yon. Bakit kayo nag-inuman? Celebration po. Magkakasama kayo sa grupo ninyo? Opo. Matagal na bang kamiyembro ninyo si Mang Joseph o ito lang? Bago lang po yan. So, si Mang Joseph, bago lang nakasama ninyo. Joseph, John, nag-aaral ka pa? Hindi na po. Bakit? Lagi po ako nababanatan. Nababanatan nino? Hindi sa school po. Bakit hindi ka nalang mag-aral sa ibang eskwelahan? Ako rin po. Ayaw mo din. So, balikan natin yung pangyayari na yon nung gabing yon. Nagiinuman kayo, selebrasyon, dahil nanalo kayo, so nalasing si Syville. Opo. Sabi mo sa research team namin, ikaw ang bumuhat. Totoo, hindi? Ako po. Hindi ka man lang ba nakapag-isip o natakot kahit konti na pwedeng magreklamo ang isang babae dahil sa ginawa ninyo? Patawarin kayo ina ng awa? Hindi nyo naisip yon? Hindi po. Hindi kayo natakot na pwede kayong makulong at masampahan ng kaso? Hindi po. Saragan kayo. Ay, ano na nangyayari? Ganito na ba ang mga kabataan ngayon? Kasi po lasing na rin po ako nun eh. Lasing na rin po ako nun. So, paglasing tayo, yun na yung sapat na dahilan na pwede tayong mangbastos ng babae. Kasi po kasi si Monek naman po kasi lagi nila itong nilalait. Paano laging nilalait? Sabi niyo, sige nga, gagawin mo ngayon sa mga chicks ko. O, Parang siyempre hindi si naman. Bong gagawa rin ng gano'n, di ba? Tama, mali. Bakit ba kayo sumasayaw dyan? Sige nga, bakit? Para po sa mga babae. Ay, mali na ang adhikain. So, kaya kayo sumasayaw hindi para kumita o lumabas ang talento ninyo, kundi para makakuha ng babae. Opo. Hindi ka ba nahihiya dyan sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi ka ba naaawa sa kanila, sa mga ginagawa mo sa kanila? Ay, patawarin, Lord. Ba't ganun siya? I did my best. Siguro pakiramdam... Hindi, kasi alam mo, Jan, gusto ka namin unawain at gusto rin naming paunawa sa iyo na ang buhay ng bawat tao may proseso. Kung meron kang gustong makamit sa buhay mo, pinagtatrabahuhan yon. At ang babae ay hindi nakakamit. Ang matino at maayos na babaeng mapapangasawa mo ay pinaghihirapan, nililigawan, inaalagaan, minamahal, hindi pinabastos, at hindi nagiging tropeyo o premyo sa paligsahan ng sayaw. Dito sa Face to Face, ang hangad namin ay talagang maliwanagan ang ating mga bisita sa kanila pong mga problemang pinagdadaanan. Kaya naman po, panahon na para sila ay makausap at makasama ng ating pong mahal na trio tagapayo nang sa ganun po ay maliwanagan si John sa kung anumang problemang dinadaanan niya, si Mang Joseph, ganun din, pati na rin po si Syville at si Monarch. Ba't hindi nga lumipat na eskwela ha? Sayang naman Dala. din yun. Dala nga. O paano kung hindi ka na magsasayaw? Ano nang mangyayari sa'yo? Mother ka na, batang-bata ka pa. So, pag nang mangyari na yun, dahil po, ikaw mismo ang nagtutulak sa sarili mo sa kapahamakan. Sa aming mga bisita, sana po talaga pinakinggan ninyo mabuti at pinahalagahan ninyo yung naging pagkakataon na nakausap ninyo ng malapitan ang ating mahal na trio tagapayo. May mensahe pa sila para sa inyo, Attorney Acosta. Kay Mang Joseph o Joseph, alam mo, ako'y nakikisimpatya sa naging karanasan mo sa buhay sapagkat halos kalahati na ng iyong buhay ay nasayang na sa loob
ang iyong tututukan ngayon dito ka sa labas ay yung ikaw ay makisama sa mga taong maaring magdulot uli sa iyo ng sitwasyon na mabalik sa loob. At ang pinakagrabe ay baka makagawa ka uli ng krimen o paglabag sa batas. Huwag naman sana. Ibig sabihin, ang natitirang lakas mo at buhay mo, sana maging pakipakinabang na sa iyo at maging sa ating ding lipunan. Yun lamang. Kay Sybil, siguro, alam mo, unang-una, Iha, dapat nating isipin, para tayo hindi bastusin ng tao, ikaw mismo gumawa ka ng paraan para hindi mabastos. Hindi lang sa pananamit natin, sa pag-uugali natin, pero yung behavior natin ipinapakita. Unang-una, alalahanin mo, ina ka. Hindi ka basta-basta babae lang. Isa kang ina. Tapos nakikipag-inuman ka kung kani-kanino lang. Tapos magpapamasahe ka kung kani-kanino lang. Wala namang masama sa pagpamamasahe. Pero ang punto dito, dapat alam mo, pag-ingatan ang sarili mo. Dapat alam mo kung ano yung makakasama sa'yo. Bilang isang ina, hindi rin maganda na 1 taon pa lang anak mo, umiinom ka na. Ano nakikita ng bata? Na sabihin, kahit sabihin mo na bata pa yung baby lang yon, wala yung nanay. Dahil kasi habang madaling araw nasa inuman. Hindi ganoon ang pamamaraan para mag-move on ng isang taong nagkamali. Para mag-move on, kailangan ayusin ng mabuti ang buhay. Maaring maghanap ng trabaho, magpatuloy sa pag-aaral, o ikaw mismo ay humingi ng tulong sa iyong mga magulang para maiayos sa inyong mga buhay. Naalaala ko nung ako'y bata pa, nagagalit po yung lola ko kapag hindi kami nagsasabay-sabay kumain sa tanghali o sa hapunan man. Ano ang dahilan, ano ang katuwiran niya? Dahil doon lamang niya ipinababatid na may dapat ay makinig tayo sa mga aral ng ating mga magulang at nakatatanda sa atin. Nabagabag po ako kanina, ang sinabi po ni Chan, na siya'y tumatakas kapag pinagsisermonan na siya ng kanyang magulang. Yun po, nagkakatipo ng pamilya upang makinig sa mga aral at mga value formation na binibigay ng magulang sa kanilang mga anak. Yan po ang importante sa pamilya. Na mga kabataan, katulad mo Sybil, katulad mo Monarch, ay nakikinig po sa mga aral na binibigay ng ating mga magulang upang hindi maging kapariwara ang buhay ninyo. Salamat. Sa inyong tatlo, kailangan ninyong maunawaan na kailangan magkaroon kayo ng pangarap sa buhay. Magkaroon kayo ng direksyon sa buhay. Nang hindi matulad ang buhay ninyo sa kwento ng buhay ni Mang Joseph, Monarch at John. Kaya kayo na mga bata, lalo na ikaw, John, kasi talagang nabagabag ako sa mga sagot mo sa akin kanina. Mahirap pagka ganun ang nangyari, John. Hindi pinangarap ng nanay mo na sa kulungan kanya bisitahin. So wag, pakiusap namin sa inyo, Monarch. Gawin nating maayos at kapakipakinabang ang ating buhay. Lahat tayo pinanganak, may dahilan. Meron kayong purpose, meron kayong dapat gawin. At kailangan alamin nyo kung ano yun. Monarch, ikaw ba? Seryoso ka na sa pakikipagrelasyon mo kay Sybil? Mahal ko naman po siya. Mahal? Oh. Pero may mga plano ka naman? Wala pa po. Wala pa. So, ibig sabihin, Monarch, hindi ka pa ready. Naunawaan ba ninyo ako? Sybil? Ang tanong ko, Monarch at Sybil, naunawaan nyo rin ba si Mang Joseph sa kanyang kalagayan? Gusto ko lang naman po sana malinis ko rin po yung pangalan ko eh. Na wala talaga nangyari sa amin ng mga gabing yun. Ang leksyon sa'yo ay ano, Sybil? Ano? Stay sa house. Huwag na makipag-inuman sa kung sino-sino. Kasi mabigat ang mga paratang ni John kanina. At masakit yun.
para isang babae masabihan ng ganon. At hindi rin naman tama dyan na ganun ka magsalita. Siguro dapat lang na humingi ka ng sorry kay Sybil. Say, sorry sa lahat. Di na yung mauulit. Nark, sorry. Mang Joseph, ano po? Kayo po ba magsosorry o hindi? Sorry na, Saya. Hindi na maulit yun. Tinatanggap nyo ba, Monarch, Sai? Ha? Tinatanggap naman po. Okay. Sana pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Huwag niyong ilapit ang inyong mga sarili sa kapahamakan. Yun lamang ang sa amin, ha? Maraming salamat at tandaan ninyo kayo ang gumagawa ng buhay ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid. May babaunin na naman po tayong napakahalagang aral sa araw na ito. Hindi po magandang pagsamantalahan ang kahinaan ng kababaihan. Sila po ay nirirespeto, pinoprotektahan at inaalalayan ng pagmamahal. Katulad ng pagpapahalagang dapat ay ibinigay din natin sa ating mga magulang. Lagi po nating tatandaan na ang buhay ay parang isang sayaw. Minsan mabilis, minsan mabagal. Pero kahit anong klaseng tugtugin man ito, dapat sayawin ng may puso at pangarap na gustong abutin, kasama ang ating pamilya at syempre pa ang ating Diyos Ama. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang bawat matayog na bituin ay mararating, huwag lang pasisilaw sa bawat problemang dumarating. Thank you very much, mga kapatid! Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa ating pong mga certified sausawero at sausawera sa studio. At sa ating pong mga bisita na nagpaunlak ng kanilang kwento, maraming salamat po. Sa mga gusto po kong sundan sa Twitter, ang aking pong account ay Perez Ami at si Kuya Hans ay Hans Mortel. Salamat po at sana'y nakatulong kami na muling magkaayos ang ating pong mga bisita. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, pagdating sa kwento ng pag-ibig, si ate at bunso nagkapareho. Sino ba itong nagpaibig sa'yo? Christopher Dumanais. Kailan ka nabuntis? Yun po. Saan nagpunta si Christopher? Nagtago po siya. Umuwi po ng province nila sa Bicol po. Anong Yun po pangalan? akala. Jeffrey nga po yung pakilala Okay. sa akin. Nabuntis po ako. Nagkaroon po kami ng isang anak. So kayo pa rin ba nung Jeffrey? Bigla nga po naglaho. Di nila alam, iisang lalaki pala ang kanilang iniibig. Seretsahang tanong, sino si Christopher Dumais? Ako po. Sino si Jeffrey? Ako lang po yun. Lumalabas na ang mga anak nila ay magkapatid at magpinsan.